Hi, magandang gabi po sa lahat. Andito na naman po si Madam Lover. So, anyway, before ako mag-start, mag-update sa inyo, I would like to say hello everyone. Maraming salamat po doon sa nag-subscribe sa akin. Thank you. Nandito na ako para po i-update ko kayo sa aking mga new collection orchids. Okay? So, well, mga basic ko, ito na po yung mga ating new collection. Okay? So, kapag nakikita nyo, ang aking collection ay, ang gamit lang po ay uling lang po. Okay? Kasi po, yan po yung parang okay sa akin. So, dapat sana taasin na niyo gigamitan ko, pero di ko ginamit yun. Kasi nga, unang-una, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang aking topic ngayon itong gabi na to. Okay? So, kaya ko po nagustuhan si uling kasi unang-una po, si uling ay hindi po yan, kahit araw-araw po yan, araw-araw mo po yung pagdilig kila orchids, hindi po yan ma-overwater. Kasi napakabilis po mag-dry ni uling. Hindi katulad ng coco has na matubig yan. So, ibig sabihin, madali lang po yan ma-overwater yung mga orchids natin. Kasi meron akong ipapakita sa inyo ngayon. Okay? So, yan po ay hindi po yan uling, kundi ang kanyang bark ay coco has. Kung tawagin sa amin, taasin na niyo. So, well, ipapakita ko sa inyo yung aking mga new orchids which ay both and new collection nga. So, pag nakikita nyo po, ito po ay uling lang po yung gamit ko, mga basic ko. Pag nakikita nyo mga basic ko, meron po dyan tumubo. Bagong tubo na naman po siya. So, yan din. Bagong tubo na rin yan. So, yun yung sinabi ko nga sa inyo na ito po ay madali lang po alagaan si Dendrobium nobile. Kung tawagin ito ay Dendrobium nobile. Kung makikita niyo mga basic ko, meron po siyang dyan tumubo. Nagtataka kayo kung bakit linagyan ko to para po magmamoist po siya. So, well, ito po yung aking mga new collection. Okay? Pagdating naman po sa mga mga dendro ay ito po ay parang semi-water culture po ito mga basic ko kasi may tubig po na konti dito. Okay? Linagyan ko po ng tubig na konti. So, ibig sabihin, okay rin po yung ating orchids dahil unang-una ay sobrang dito, sobrang pong maliwanag dito dahil nga gamit ko po ay solar. So, well, pag titingnan natin, yan po yung mga kiki. Okay? Yung mga kiki na yan ay mga pre lang yan. Yung mga iba dyan na mga kiki. Kung makikita nyo. Okay? So, yan po sila. So, puro mga uling lang yan mga basic ko. Hindi ako nag-worried kasi nga uling lang talaga. So, hindi po sila ma-overwater. Ngayon, pupunta po tayo dito mga basic ko sa aking Phalaenopsis po. Mga mini Phalaenopsis po. Okay, so pag-uusapan natin ngayon yung mga mini Phalaenopsis ko po. So pag nakikita niyo yung mini Phalaenopsis ko ay sa wakas na buo. Okay, so ibig sabihin I do not worry about overwatering kasi tulad ng sinabi ko, jar cool po yung gamit natin. So hindi po tayo matatakot na ma-overwater po si Phalaenopsis. Okay? So, kapag nakikita niyo mga basic ko, yung mga Phalaenopsis ko ay nandito po. Tsaka, wala pa po yan mga, wala pa po yan mga, tawagin dito? Spike, mga basic ko. Ito po, aksidente lang na nasagi ko. Meron po yung spike, pero nasagi ko mga basic ko, naputol po yung kanyang spike. May spike po yan. So, dito naman po, nakikita ko, may nakita na po ako dito kay Phalaenopsis na spike. Hindi ko lang maano kung saan banda. Siguro dito banda yata.
Dito banda sa gilid na yan, okay, dito yan banda. So ngayon nakikita natin si maganda naman ng tubo niya. So yun yung maituro ko sa inyo mga beshi ko. Kung gusto niyo po ang orchids niyo ay healthy, pag makikita niyo po na may sakit po siya, kailangan po mga beshi ko, gamitan niyo na agad siya ng bawang. Okay, so yun po yung ididilig nyo sa kanya. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga beshi ko. Nagtataka kayo kung bakit putol po yan mga beshi ko. Ito putol, diba pinutol ko. So yan po ay talagang may problema, natamaan po ng tubig na hindi ko po siya na-dry. Okay, so yun po ang kasi po yung mga ganito, mga dendrobium na mga Phalaenopsis ay hindi tulad ng dendrobium na ang dendrobium ay dito po kasing tulad din ng nobile, dendrobium nobile po, dyan po tumutubo dito sa baba. Ito kasi tumutubo po dito tumutubo yan, okay, dyan tumutubo. So hindi pa natin makikita yung saan na lang natin makikita kung meron tayong makita na observation na talagang tumutubo. Katulad ng mga beshi ko, ayan, may tumutubo na po. Ibig sabihin, okay po siya dyan, sa area na yan. So, tumutubo na po siya. Yan po yung ibig kong sabihin. Dyan po tumutubo yung mga Phalaenopsis. Okay? Dito po sa gitna niya. So, yan po yung iingatan natin. Nakikita niyo ito mga beshi ko. Okay? So, yan. Oh, hindi nga siya nakikita hindi mo makikita yung kanyang so ibig sabihin ito dry na dry po yung kanyang bark. Okay, so yan mga beshi ko. Tapos ito napakaganda po ng tubo nila. So hindi naman natin maano na may sakit po, kasi ito po ay mayroon na pong kiki diyan, kiki. Ito po banda ay may po siya spike po. Papakita ko rin sa inyo pagdating ng paglalabas na masyado. So mga beshi ko, yun po yung aking update sa inyo. Pag makikita nyo po, successful po yung aking mini Phalaenopsis po, ay okay naman din po siya sa pagtubo niya. So pupunta naman tayo dito sa taas. Ito po yung bagong aking collection. Okay? So, pag nakikita nyo, meron na po siyang spike. Hindi pa po nagbubuka. Katulad niyan, ang tagal-tagal po magbubuka yung kanyang flowers. Ayan na nakikita niyo. So, pag magbubuka yan, makikita natin. So, charcoal din ang gamit ko mga basic. Okay? Ayan, charcoal. Kasi dapat sana sabi nila mix bark po ang dapat po gamitin. We try natin. Try natin lang mga basic. Okay? So, jackpot ako kasi mura lang ang bili ko dito. So, yan po yung bagong collection ko. So, ito kasi wala pa po tayong experience dito sa sleeper orchids na to. Dahil nga, kaya nga kasi tinatawag na sleeper kasi yung kanyang bulaklak may pagka, para siyang senelas. Yung itsura ng kanyang senelas. Itsura ng bulaklak niya, okay? So, ang dendrobium kasi madali lang to alagaan, okay? So, uling din yan mga basic ko, yan, no? Okay. So, uling din yan ang gamit ko dyan. So, yun ang sinabi ko sa inyo na, pagdating po sa orchids, ingatan po natin dahil ma-overwater yan. Dito natin makikita mga basic ko pag ma-overwater. Dito sa Kenya, dito banda. Pag malambot yan, ibig sabihin, ay overwater yan. O di kaya may sick po yung orchid nyo. So nakikita nyo, pagdating po sa charcoal, mga basic, ipapakita ko sa inyo. Ito wala pa po itong, wala pa po itong flower, pero malapit na ito magpa-flower. Makikita nyo, okay, napakaganda. Dry na dry po yung kanyang So, ayan. Ibig sabihin, okay po siya. Bumaba na po yung kanyang roots, mga basic ko. Okay, maganda talaga yung uling na yan. Kaya mag-uling na lang kayo mga basic. Uling na lang ang gamitin nyo para safety po yung halaman nyo. Hindi po siya ma-overwater. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kaiba ng uling tsaka hindi uling. Ito po ay uling yan. Nakikita nyo ng mga basic ko. Okay?
Uling po to mga basic. Ay, oh, ay hindi po to uling mga basic ko. Parang Coco Has pala to. Coco Has. Okay? Coco Has pala to. Coco Has siya. Nakita nyo? Bakit naputol dyan? Dahil nga, yun ang sinabi ko sa inyo, kinain ng tubig, overwater po yan mga basic ko. Di kaya may sakit. Okay? So doon natin makikita. Unang-una, ang kapain nyo dito. Pag kinapa nyo to na medyo soft, malambot, ibig sabihin, hindi na po mabubuhay yan mga basic ko. Palitan nyo na po siya ng ibang bark. I-report na nyo na. Kasi hindi na po mabubuhay yan mga basic ko. So well, yun po yung anong ng dendrobium. Okay? So ngayon, papakita ko sa inyo yung dendrobium na gamit ay Coco Has. Okay? Kukunin natin dito. Let's see. Look at this one. This one, I don't report this one. Okay? Just under here is Coco Has. So, nakikita niyo mga beshi ko, akala niyo napakatabayan ha. Hindi po matabayan. Kaya pala nagtataka ako noon dumating po yung order ko na to. Nagtataka ako kasi yung bulaklak niya hindi masyado maganda dahil nga unang-unang malambot po mga basic ko. Ayan no. Oh, di ba? Pati rin ito malambot din kasi nga may sakit po. May sakit po siya mga basic ko. Nakikita niyo, akala niyo ang taba-taba pero hindi po yan. May sakit po yan mga basic ko. Oh, nakita niyo lumalabas po yung tubig niya. Oh, yan. So, mga ganito po na orchids may sakit po, wag nyo pong ihalo. Wag nyo pong ihalo sa mga orchids nyo na healthy. Separate na lang yung mga basic ko. Kaya obserbahan nyo. So, yan. Lugi na naman ako dyan. Dahil magkano ko binili yan. So, well, ganoon naman talaga eh. Pagbili mo ng orchids hindi successful, ulitin mo at uulitin mo para makikita mo yung successful mo, di ba? So, yun. Yun yung pagkaiba po ng uling at saka Coco Has. Ang Coco Has kasi, pwede yan sa sobrang init. Katulad sa akin, hindi naman dito mainit sa lugar ko na to. Hindi mainit dito, maximum 40 Celsius lang pag sa umaga. Okay, pag sa gabi naman ay 29 Celsius. So, ibig sabihin, hindi po siya mainit. So, yun po yung kailangan po ng orchids. Iba-iba po yung temperature po niya. So, ngayon, lagi natin tatandaan, pag ang orchids ay may sakit, wag na wag po natin ihalo sa mga orchids na healthy. Kailangan i-separate nyo yan mga besyo kasi baka po mahawaan yung iba. Okay? So, yan, sinaparate ko na po yan dahil nga may sakit po siya. So, I am disappointed mga besyo kasi siyempre binili ko yan eh. So may sayang din naman yung ano. Pero okay lang naman kasi meron naman akong free sa kanya. May binigyan naman ako ni Carmina ng free. So maganda kasi dahil in case of emergency, mabuhay man yan o hindi, at least meron tayong backup. Diba? Meron tayong backup doon sa taas. Okay? So ayan. So, ipakita ko sa inyo pagkaiba. Okay? Ito po ay uling yan. Nakikita nyo napakataba. Okay? So, yan. Uling din yan. Tapos ito, observe natin dahil Coco Has yan. Tapos ito naman ay charcoal yan mga basic ko. Yan. Puro mga charcoal yan. Oh. Okay? So, titingnan natin yung puro mga charcoal. Tapos, yung hindi charcoal ay i-report natin sila ng uling. Okay, so, hindi ko na pahabayin hanggang dito na lang po dahil nga, gawa na nga ng, ayoko nang mahaba pa. Gurgur ako ng gurgur dito. So, yan, nakikita niyo mga basic ko, yan po ay charcoal po yan mga basic ko. Nakikita niyo? Saka yan, charcoal din yan. Okay, ito lang po ang hindi charcoal. Ano yan, Coco Has yan. Nakikita niyo? So, pinutol ko siya kasi alam ko na may sakit na tulad niyan. Akala ko matabang pero hawakan nyo dahil malambot na po yung kanyang ken. Hindi ko nga alam sa Tagalog anong tawagin to. Oh, nakikita nyo to? Ito mga basic ko, wag na wag nyo itapon yung ganyan dahil maaari pa po yung magpa-flower.
Okay? So, matigas pa po yung kanilang cane. Diyan po tayo babawi kasi meron pong tumutubo dito. Sooner or later, lalabas po yan. Ayan mga basic po. Okay? Kasi dito banda umaga na arawan. Ayan no, nagumpisa na po siya tumaba. Tapos, may nasusunog din siya ng araw kasi natatamaan talaga dito. Banda sa area na to. Okay? Nandoon po yung aking banda. At, yan. Dito naman ay non-orchids, mga basic ko. Mahal na mahal ko rin naman yung non-orchids kasi maganda rin ang tubo nila. So hanggang dito na lang. Sana po hindi kayo magsasawa. Panoorin yung aking video. Bye-bye po.